Sometimes, we limit God by our thinking, by our desires. Pero hindi magiging Diyos ang Diyos kung kinukulong mo siya sa mga kagustuhan mo, sa mga hinihingi mo, sa mga hinahanap mo. May hihingin ka sa Diyos. Dahil Diyos siya, higit pa ang papakita niya sa iyo. That is the kind of God that we believe in. Hindi siya mahinang Diyos. Hindi siya maliit na Diyos. Hindi siya matipid na Diyos. Tingnan nyo nga sa ating ebanghelyo, humihingi daw ang mga Pariseo at Eskriba ng tanda. Hindi sila binigyan ng Diyos kasi sabi niya, meron ng higit sa tanda na inyong hinihingi. Wala masakaling kingan ng tanda na pinakita ng Diyos doon kay Propeta Jonah. Sabi niya, ano ba naman yung mga pangangaral ng ating Panginoon? Parang walang kwenta yung nakita nila mga himala. Di po ba? Ang problema, masyado nilang nilimitahan ang ating Panginoon. Hindi naman bastos ang Panginoon, hindi po ba? Pero ang hindi lang gusto ni Jesus ito, yung humihingi sila na walang pananampalataya. Yung humihingi sila na wala mang pasasalamat. Kahit na magpakita ng milyon-milyon na tanda ang ating Panginoon, kung wala silang pananampalataya at pasasalamat, hindi rin nila makikita, hindi rin nila ma-appreciate. Wala ding kwenta, walang silbi ang gagawin ng ating Panginoon. My dear friends, we are reminded that there is nothing wrong when we ask God for something. But before you ask God for something, be sure that you have faith, great faith in God. Be sure that you are thanking God. You are grateful for the blessings that God is giving you. Marami dyan, alam ko, may problemang pinagdadaanan. Pero alam niyo po, isang sagot para maging magaan yung inyong nararanasan. Palagi kayong magpasalamat sa Diyos. Because remember, you could never see a sad, grateful person. Mahirap maging malungkot na nagpapasalamat sa Diyos. Kahit na nirereklamo mo yung asawa mo. Hindi mo ba pinasalamatan sa Diyos yung mga ilang taon na matino siya? Di po ba? Ang dami dyan, tumatawag sa akin, nagme-message, sinasabi, Father, 25 years na kaming nagsama, bakit ngayon pa? At least meron kayong 25 years. Di po ba? Huwag mo naman sisirain yung 25 years doon lang sa ilang taon o ilang araw na naging unfaithful yung asawa mo. Alam ko din yung mga iba, problema dyan, pagdating sa pera, baldi-baldi na rin yung iniiyak nila, hindi na rin makatulog. Pero bago ka magpa-depress, bago mo isipin na magbigti, pinasalamatan mo na ba sa Diyos yung mga ilang taon na wala kang binabayaran na utang? Ang daming mga pagkakataon na naging masaya ka, hindi mo iniisip yung mga utang mo. Ngayon lang yung utang na yan. At sabihin mo, utang lang yan. Mas malakas ang Diyos, mas mayaman ang Diyos, mas makapangyarihan ang Diyos kaysa sa mga utang mo. Hindi mo ba pinananaligan yon? Di ka ba sumasampalataya sa Diyos? Kahit na yung mga iba nagsasawa na rin sa pagpapagamot, pinagdarasal, Lord, kunin mo na ako. Pero ilang taon na wala kang sakit. Naalala mo ba yun? O binabaliwala mo lang? Bakit nalulungkot ka? Bakit nabibigatan ka? Bakit wala kang tuwa? Kasi nakakalimutan mo magpasalamat at manampalataya sa Diyos. Do not limit God with your thinking. May binigay na labis-labis na grasya ang Diyos sa iyo. At pag nakakatanggap tayo ng bendisyon, ng pagpapala sa Diyos, ano pong sinasagot niyo? Pag nakakatanggap kayo ng communion, ano sinasagot niyo? Amen. Di po ba? Pagkatapos kang pinagdasal ng pari, anong sagot niyo? Amen. That is the proper response when you receive a gift, a blessing from God. Amen. And do you know what that word means? It is an acronym actually. A-M-E-N. Amen. Anong ibig sabihin? A, agree with God. M, move with God. E, end with God. And N, never
doubt God. Alam nyo na, pag nakakatanggap kayo sa Diyos, yun lang mabukas mo yung iyong mata araw-araw. Yun lang nakakalakad ka, yung nakakakain ka, yung buhay ka pa hanggang ngayon. Sabihin mo ang unang-unang salita na sanang lumabas sa iyong bibig. Unang-unang salita na iyong maisip, sabihin mo agad. You declare, Amen. What does that mean? Agree with God, move with God, end with God, and never doubt God. We are so blessed if you believe. And God will bless you more if you are grateful. So let us ask God through the Holy Spirit to give us more faith and a grateful heart so that we can experience this life. Not as a miserable experience, but as a grace-filled one. Nakapalibot sa atin maraming tanda ng presensya, pagmamahal at kabutihan ng Diyos. Makikita mo lang yan sa pamamagitan ng malalim na pananampalataya at mararanasan mo lang yan sa pamamagitan ng isang pasasalamat sa Kanya. Say every day, Amen, Amen, Amen.